Kararating ko nga lang ng bahay at may sumalubong na sa aking mga naghaharutan. Haharot, paano naman ako niyan makakadaan? Maaga nga akong umuwi ngayon sa bahay dahil mag-overtime si Mr. sa trabaho at walang magpapakain sa mga baboy. Kaya nakiusap siya na ako na muna. Pagkadating ko nga sa bahay ay agad na rin akong nagbihis para maasikaso ko na rin yung mga baboy. Ayan nga't nakikisabay pa naman itong si Kiro sa paghaharot sa mga manok. Kaya naman itinali ko na rin agad si Kiro para makapag-umpisa na rin ako agad. Nag-igib nga muna ako ng tubig dahil wala naman kaming gripo dito at paigib-igib lang. O exercise ko na rin to, di nga lang lumiliit yung braso ko. Matapos ko ngang mapuno yung balde ng tubig ay niready ko na rin yung mga feeds na ipapakain. Una ko ngang papakainin dito yung mga inahing baboy. 3.5 takal nga lang nitong dating lagayan ng ice cream ang ipinapakain na feeds doon sa dalawang inahin. Hindi nga ganun kadami yung ipinapakain dahil bawal daw sa nagbubuntis na baboy yung masyadong maraming pakainin. O wag nyo kung i-bash, hindi tayo expert sa pagpapakain ng baboy, na pag-utusan lang. Madalas nga na ang mister ko ang nagpapakain sa mga alaga naming baboy dahil sa siya yung mas may alam kung paano sila pakakainin at dahil na rin sa mas una siyang umuuwi kesa sa akin. Pero may mga ganitong pagkakataon na nag-overtime siya sa trabaho kaya naman nagkakaroon tayo ng chance na mapakain din yung mga alaga nating baboy. Ayan nga't galit na si Docelyn dahil sa kanyang gutom. Paano ba naman ay 5:30 na nang mapakain ko sila? At naiintindihan ko rin naman sila. Ako nga itong nalilate lang ng konti ng pagkain ay nagagalit na rin. Una ko ngang pinapakain itong si Docelyn dahil sa lahat, ito yung pinakamainitin yung ulo. Daig pa nito yung girlfriend mo na kapag meron at hindi na ibibigay yung cravings ay nagagalit. Eto nga't binubuhat ko na rin yung timba at saka yung feeds dahil pakakainin ko na rin sunod. Ito namang si Girly. Yan, itong si Girly medyo mabait-bait to, hindi to masyadong mainitin yung ulo. Kumbaga ito yung girlfriend mo na kahit nagugutom na hindi makapagreklamo kasi nandiyan yung nanay mo. And last but definitely not the least, itong si Paulina. Ito yung pinakabunsong inahin namin ngayon. Actually 4 months pa lang itong si Paulina pero ang laki na niya. Ang lakas din kasi niyang kumain. Samantalang nung unang buwan ng mawalay yan sa nanay niya napakailap. Kung baga itong si Paulina, parang yung kaklase mo ng high school na nung unang beses na dumalaw sa bahay nyo ay sobrang nahihiya. Kahit nga yung tubig na inaalok ng nanay mo ay tinatanggihan. Pero nung nakatatlo o 4 na balik na sa bahay nyo, kusa nang nagbubukas ng kaldero sa kusina. Ay, kapatid yarn. Bukod nga dito sa 3 inahin ay meron ding 5 fattening pero si nanay ang nag-aalaga at nagpapakain sa mga yun. O bago nyo kami i-bash na madumi yung kulungan nila, every morning po nalilininis ng mister ko yung mga koral na yan. Tuwing hapon nga lang ay hindi na maharap dahil na rin sa pagod sa trabaho. Dahil sa nakakapagod nga rin ang magpakain ng baboy at idagdag mo pa na sobrang init ng panahon, eto't nilantakan ko na nga yung natirang ice cream nung naghalo-halo tayo nung birthday ni Clyde. Alam nyo, nakakatawa mang isipin pero itong mga bagay na ito, itong mga simpleng bagay na ito, yung pag-aalaga ng manok, ng baboy at ng pato, pangarap ko lang lahat ito dati nung nasa Manila pa ako. Pero lahat ng to ay nai-enjoy ko nang gawin ngayon. Maraming salamat ulit sa panonood. Hanggang sa muli!